Okay. Hep hep. Okay. Magandang araw no sa ating manonood dyan no ng Paul Computer YouTube channel. Okay, dahil syempre alam nyo na no, exclusive tayo dito lang sa YouTube. Okay, so yung topic natin ngayon no, ay tungkol ito sa kwan. Ito yung title na ginawa ko no, how to replace a SATA hard drive with an SSD drive. Okay, so alam nyo yung ina-advise ko ito no sa mga gumagamit ng laptop dyan no, lalo na kung yung mga hard disk na ginagamit po ninyo ay yung mga luma pa no, yung mga hard disk drive. Okay, so yung ginawa ko dito ano ay pinalitan ko ng SSD drive, yung hard disk drive niya dun sa loob. Okay, kasi syempre mas mabilis yung SSD na drive no compare sa mga hard disk drive. Okay, tapos yung pinagkaiba nila syempre yung kwan yung hard disk drive no, kwan yan sa kwan siya sensitive, di ba? Kaunting kwan lang, bangga lang or mahulog mo siya no, yung laptop mo ay kwan nasisira yung hard disk, di ba? Pero hindi natin alam sa paggamit ng kwan ano ng SSD no or solid state drive. So kasi ako pinalitan ko na rin, gumagamit na rin ako ng SSD drive para sa aking kwan Windows. So kahit na kwan na SSD drive na ano yung gamit mo sa iyong computer or laptop dyan ano, sa palagay ko ay kailangan mo pa rin na kwan na gumamit ng mga ng UPS no tsaka ABR para maprotektahan talaga yung kwan yung hard disk drive no, kasi kwan hindi dapat na nai-interrupt no yung every time na merong ginagawang process no yung ating computer. Okay, so nakakasira sa computer yung biglang mag-brown out no, na nagkataon na merong ginagawang process yung computer mo. Halimbawa meron kang kinakopy na files no, kasi malakas yan sa kwan yan yung nakakasira talaga sa mga hard drive. Okay, so sa palagay ko kahit na SSD pa yan, sa tingin ko tatamaan yan. Okay, so napaka-importante pa rin yung paggamit ng mga AVR or UPS sa ating computer. UPS talaga. Okay, so meron akong ginawang video dyan ano kung paano ninyo gamitin yung UPS or kung paano nyo ikabit siya kung meron kayong AVR dyan at saka UPS. Okay, so tuloy na natin yung kwan no, yung video. Pasensya na pala kayo sa kwan sa ingay. O ayan no, paki-subscribe na lang ano para tuwing meron tayong bagong upload na video ay napapaalam ka dyan no, or na notify. Okay, stop muna. So yung ginawa ko dyan ay meron akong di pa nilinisan ko. Meron kasing permanent na marker na nakasulat. Okay, so kwan gumamit ako dyan ng kwan ng sticker remover at saka yung sticker or adhesive na remover. Okay, spray siya. Hindi ko kasi napakita dyan sa video, so ilalagay ko na lang yung link ano kung saan kayo pwede makabili. Okay, so sa dito pala sa video ko ano, nakalimutan kong sabihin ano, ay tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yan. Okay, so pati na rin yung mga tips no sa pag-repair ng inyong computer. Okay, so yung ating video ngayon
ano, ay para sa mga user na mahilig mag yun, may dumaan, mahilig mag repair ng kanilang laptop nila, no? So meron namang mga user, di ba, na hindi naman talaga mahilig sa pag ayos-ayos ng kanilang computer. Kasi syempre bawat naman isa sa atin meron tayong kanya-kanyang di ba, hobby or interest sa buhay, di ba? Pero alam niyo yung computer ay kailangan talaga na matutunan ninyo. Okay? Kasi computer yung ginagamit natin tuwing magsasubmit na tayo ng ng resume kapag di ba, may mga document tayong kailangan i-submit, di ba, mga letter. So kailangan natin matutunan yung computer. So meron iba dyan na meron talagang hilig. Okay, so kasi yan yung ko dito yung target ko na audience, yung mga gumagamit sa computer. So alam ko marami yan marami kayo, at saka yung merong hilig din sa pag-repair, no? Or mga technician. Mainit dito kasi summer. Okay, no? So tuloy natin yung video. Okay, so yan yung gagamitin nating yan yung ipapalit natin na na drive sa kanya, SSD drive. Okay, kasi yung nakalagay doon sa laptop ay hard drive pa, no? Okay, stop muna tayo. Post pala, post. Okay. So nakikita ninyo, di ba? Wala siyang battery or rechargeable battery. Okay, so another tip na naman para sa inyo. Okay, so ganito yan, no? Kasi alam niyo, na-observe ko ito sa mga gumagamit ng laptop, no? Natanong ko minsan kasi every time na kadalasan talaga every time na gumagamit sila ng kanilang laptop, ay laging nakakabit yung charger or yung adapter, no? Okay, so ganito yan. Alam niyo yung battery sa ating laptop, no? Yung tamang paggamit ng laptop ay tulad yan ng ginagamit nating cellphone ngayon, di ba? Sa yung mga Android phone, di ba? Ganyan. So hindi dapat na kinakabit mo yung charger niya every time na nagagamitin mo. Okay? So ganito yan. Kung meron kang kasi yung tinanong ko siya pala, sabi ko nga kanina kung bakit kinakabit niyo yung charger, no, every time na na tinanong ko lang naman kasi na-observe ko nga na marami nang gumagawa niyan. Minsan lang ako nakakita na gumagamit ng laptop na hindi nakakabit yung charger, no? Kadalasan talaga, karamihan, no? So tinanong ko siya, no, kung bakit kinakabit niya. So sagot niya sa akin ay mayroon daw siyang importanteng ginagawa, no, sa kanyang laptop, sa kanyang computer, no? So sabi ko sa kanya, bakit hindi desktop yung gamitin mo para direct, no? Bakit laptop? Kasi alam naman natin yung laptop nalulubat yan. Okay? Kasi sabi daw niya mahilig kasi siya sa laptop, no? Mas gusto niya yung laptop kasi naman pwede niyang dalhin kahit saan, no? Kahit saan siya pumunta pwede niyang dalhin, di ba? So yun naman talaga ang pinagkaiba ng laptop, di ba? Pwede mong madala kahit saan. Okay, so ganito lang yun, yung sabi niya sa akin, meron daw siyang importanteng ginagawa. So kailangan niya ikabit yung charger. So sabi ko sa kanya, tanggalin mo na lang yung battery, sabi ko, para direct siya, no? So ininsist niya sa akin na wag, kailangan nandun yun, no? So meron talagang tao na na hindi sila
ayaw nila kuan, meron silang sariling kuan, tinitindigan nila yung sarili nilang paniniwala. Okay, so sabi ko, kapag gumagamit ka ng laptop mo, ay nagre-recharge yung battery doon. So kapag umabot na siya ng 100%, tuloy-tuloy yun, pwedeng mag-overcharge yung battery. Okay, so yan yung dahilan na pwedeng masira, sabi ko, yung battery ng laptop mo. Okay, so sabi niya, wala kang pakialam, biruin mo, yun yung sagot sa akin, di ba? So hinayaan ko na lang. Okay, so yan yung ibig kong sabihin. Okay, so yung payo ko sa inyo, no, kapag halimbawa meron kayong importanteng gagawin, no, importante, halimbawa thesis nyo yan, no, or kahit anong importante, no, so yung gawin ninyo, tanggalin talaga ninyo yung battery. Okay, yan yung dahilan kung bakit yung battery ng laptop ay removable siya. Hindi siya nandun lang sa laptop niyo. Pwede ninyong makuha, diba? Para pwede ninyong i-direct kung halimbawa meron kayong mga importanteng gagawin. Okay? Tuloy natin yung ating video. Pause ulit. Napansin niyo, meron akong nilagay na towel, diba? So hindi ko naman talaga ugali na maglagay ng towel. Okay, so anong dahilan ko, bakit ako naglagay ng towel dyan? Okay, so yung sagot ko dyan ay ganito. Gusto kong malaman kung normal na yung pag-init ng laptop. Okay, kasi merong mga laptop na talagang matindi uminit, talagang mainit na mainit. Okay, yung meron namang laptop na normal lang. So yung dahilan ko dyan ay para matrap yung init doon sa ilalim, no, kapag gagamitin ko na. So malalaman ko doon kung normal yung cooling system, maganda yung cooling system ng laptop or hindi. Okay, so kung halimbawa, no, yung laptop mo ay sobrang init siya, mainit, no, kapag hinahawakan mo, kapag nilalagay mo lang sa lap mo, mararamdaman mo na talagang mainit, mga 30-40 degree, ganun. Talagang mainit. So yung advice ko sa inyo, no, maglagay kayo ng cooling pad doon sa ilalim niya. Okay, so yung maganda, huwag kayo bumili ng masyadong maraming blower, yung maliliit, yung isa lang na malaki or dalawa na blower fan. Okay, meron akong ilalagay din na link sa description ng video na to kung ano yung ibig kong sabihin. Okay, kasi kapag pagka masyadong marami ng blower fan, nagbabanggaan na yung hangin. So hindi na siya maganda. Dapat sa cooling cooling system, isang direction lang, isang kuwan lang. Kasi mga isa or dalawang blower fan lang. Kasi pagka masyadong marami na, sabi ko nga, nagbabanggaan. Parang wala. Pagka nagbabanggaan yung direksyon ng hangin, walang silbi. Okay? So huwag ninyong sabihin na dahil maraming fan na maliliit ay siya effective. No. Isa lang na malaki, the best na yan. Okay? Tuloy natin yung ating video. Okay. Yan, marami akong mga mga tips na i-share din dito sa inyo. Okay, saan na ba tayo? Ayan. Yung pa mga tips. Ilagay ko dito eh. Teka, pause muna natin. Pause. Eto. Baka makaligtaan, masyadong mabilis yung video. Sinorward ko na kasi. No. So baka tanungin niyo ako, no, bakit alam ko kung paano magtanggal-tanggal ng mga screw, paano ko kinukuha yung mga
case ng kwan dyan, no? Paano ko nagagawa. So yung advice ko para sa iyo dyan sa mga mahilig, dyan lang po sa mga mahilig mag-repair ng kanilang computer, ha, except lang dun sa mga user, kasi meron mga user na hindi naman talaga mahilig sa pag-repair ng computer, no? Magkaiba yung hilig, yung interest nila, I mean, okay, dun lang sa mga katulad ko na mahilig magbuting-ting, na. So yung advice ko sa inyo, kung gusto niyo malaman kung paano repair basic sa laptop, ano, humingi kayo ng mga old na laptop, yung mga sira na, sa mga kaibigan ninyo, okay? Tapos i-disassemble ninyo, okay? Kasi yan yung ginagawa ko dito, yung mga lumang kuha na, yung mga Pentium 1 na mga laptop, yung iba na nga pudpud na So yung gawin ninyo, ingatan ninyo na huwag siyang makuha yung, kasi plastic lang yan, okay? So yung ginagawa ko dati, naglalagay ako ng timer 30 minutes, kailangan makuha ko yung kwan, yung motherboard, no, ng laptop, katulad nito. Ayan, nakikita? Ayan, so may mga ilan ako doon na itago, kasi gusto ko sa huli pag-aralan yung mga component parts dyan na pwede kong makuha, no? Pero lipat natin doon sa kwan kung meron tayong re-repair, kumbaga ay mga board level repair na, no? Kasi yan yung hobby natin, no? So kapag natutunan ninyo paano mag-assemble ng laptop, tapos syempre ibabalik nyo rin, importante yung makuha ninyo yung motherboard, no? So tapos ibabalik nyo na naman ulit, diba? Tapos challenge, tapos try nyo na naman in 20 minutes, tanggalin nyo ulit yung motherboard, no? Ganun lang. Tutuloy natin yung video, okay? Ayan, nakita niyo meron akong ginagamit na kuwan dyan na magnetic, yung dulo niya na screwdriver, no? Dinidikit ko dun. Yan, magnetic yan, okay? Ayan siya. Yan, SATA pala yan, SATA. Yung tawag dyan ay kwan, SATA connection, yung merong kwan 1 TB yan, 1 terabyte yung capacity niya, hard drive. Okay, so ipapalit natin SSD na 512, mga 500 yata. Iba na kasi yung mga capacity ng mga SSD, hindi na katulad ng sa memory na 32, 64, 128, ganun, iba na. Pause natin ulit. Nakita ninyo, di ba, magnetic yung tip ng ginagamit kong screwdriver dyan na maliit. Okay, another tip, no, siksik ako dito sa computer tips, no, para sa inyo, share ko. So sabi daw nila, computer or IT knowledge daw ay hindi free, hindi siya libre, no? Pero dito sa aking channel, libre yan na i-share ko sa inyo. Okay, so alam ba ninyo na yung magnetic tip, ito screwdriver, yan ginagamit kong kuwan, screwdriver. Alam ba ninyo na kapag hindi ninyo nagagamit ito ng matagal, ay pwedeng mawala yung magnetic nya? Okay, kapag hindi ninyo, kapag nailagay ninyo sa lagayan, no? So meron akong ginagawa dito na pananati, sinyari sa Tagalog, ano, kasi iba yung dialect namin dito,
napapanatili kung malakas yung magnetic niya, no? Paano ko nagagawa no na malakas pa rin hanggang ngayon, kaya niyang kahit na yung mga lalaking screw, malakas yung kuha niya. Paano ko nagagawa, no? Yung ginagawa ko ay maghanap kayo ng mga magnet, no? So actually yung mga screwdriver ko na meron siyang magnetic tip dito sa dulo, nilalagay ko siya sa magnet. Okay, hindi ko siya nilalagay sa mga drawer kung saan para ma-maintain ko na malakas yung magnetic niya. Tulad nito, yan, alam niyo kung ano yan, magnet. Ngayon, saan ko nakuha ito? So makukuha niyo ito sa mga malalaking speaker. Okay, so every time na gagamitin niyo, kailangan always na nakadikit yan dyan. Yan, nakadikit siya. Yan, para ma-maintain yung dulo niya. Ganun. Kapag hindi ko siya ginagamit, nakaganon lang siya. Yan, nakapatong, nakaganon. Kapag tuwing gagamitin ko na, tatanggalin ko siya. Yung, kapag hindi ko na siya gagamitin, nandun na naman siya. Yung, hindi ko siya ginalalagay kung saan. Yan, yan yung lagayan niya. Yan, ng aking magnetic. Kasi kung bakit ko ginawa ito, nangyari sa akin na nawala yung magnet niya. Alam ko na magnetic yung dulo, pag ginamit ko na, wala, hindi dumidikit. Okay, so meron kaibigan ako na nagpayo din sa akin. Ngayon i-share ko na din naman sa inyo. Ayos. So ayan, tuloy natin ang ating video. Sana ako, ayun, sana hindi ako makuha sa video, no? Ayun. Ito na naman. Post natin ulit. So nakikita niyo, no? Meron siyang parang ganyan kalaki, parang piso, no? Anyan siya, ayan. Ewan ko kung nakikita niyo, no? Ayun, maglalagay na lang ako ng edit na lang ako dito sa video na to. Maglalagay ako ng arrow, no, para makita niyo kung saan. So ano yan CMOS battery yan, no, ng ating laptop. Kasi mayroong mga laptop na yung CMOS battery ay nasa loob, no? So mahirap siya kunin kapag nasa loob na ng ating laptop. Okay, so ganito yan. Alam kasi ninyo yung mga CMOS battery, yan yung nagko-control ng mga yung kuha natin, yung time, no? So kapag hindi tama yung date tsaka time doon sa ating computer, pwedeng hindi mag-appear yung ating mga internet browser. Okay, magkakaroon ng problema. Tapos doon na rin mismo sa settings natin sa ating computer, no, hindi tayo makaka-boot kasi hihingi yung motherboard natin ng boot priority, kung ano yung unahin niya, saan siya magbo-boot. Okay, so napaka-importante na kailangan nire-replace yan yung mga CMOS battery, kasi pagtagal ay nalulobat din yan. Okay, so kung bibili kayo ng laptop, tip ko, no, para sa inyo, maghanap kayo ng laptop na yung CMOS battery niya naka-expose every time na tanggalin nyo yung cover dun sa likod. Okay, tip na naman. Napakarami kong tip dito sa ginawa kong video na to, no? Yan na yung truck ng basura dito sa amin. Patuloy natin yung video. Ayan.
So kapag lalagay kayo ng ano, ng hard disk diyan, no? Yung screw niya, no? Huwag masyadong mahigpit. Okay po? Kasi parang kung titingnan ko yung video diyan parang ano, parang mahigpit, pero hindi yan mahigpit. Okay, hindi mahigpit yung pagkakalagay ko ng screw diyan. Okay? So kung paano niyo tinanggal, yan pala nakita niyo yung kable niya, no? So make sure lang niyo na hindi naka-twist yung naka-ikuan, kasi kuan ko diyan para ma-relax yung kuan, yung wiring niya, hindi naka-twist, para sa data niya tsaka power doon sa laptop, masyadong sensitive. Okay, so kung paano ninyo tinanggal, doon nyo rin ibabalik. Ayos. So kailangan lahat ng mga screw kailangan may balik siya. So kasi meron kasi akong nakalimutan na ibalik na screw dyan. Kaya medyo natagalan, no? Although na fast forward yung video na yan. Yon. Play tayo ng music, no? Habang nanonood kung paano ko ginagawa yan dyan. Tapos mamaya pause naman natin. Yan, magnetic. Alam nyo, mas mabilis yung trabaho kapag magnetic. Hirap kasi yung mas mabilis ninyong naibabalik yung mga screw kapag siya. Meron siyang magnet. Yan, dito. Tanyo, nakuan ko yung dito, yung magnet. Kinuha ko kasi yung screw nalaglag. So, ayun. Masyadong makapit yung aking dito. Makapit yung screw, yung tip ng screw sa magnet niya. Tapos, syempre nga, no, binalik ko na yung yung hard disk dun sa niya. Okay, ito na. Hindi na tayo naka-play ng background music. Ayun, nag-set up ako dyan ng Windows installer. No? Teka, hintayin natin na pumunta siya doon sa BIOS or SIMU setup. Kaya gumawa kasi talaga ako ng video kinunan ko ng video para may bahagi ko sa inyo, no? Tagal naman, naka forward na yan yan. So meron akong pinindot dyan na F2, F11, F12. Yan, nakita nyo, wala siyang mahanap na bootable device. So nagkuhan ako dyan. Kailangan niyo i-press yung yung F2 or no? Inalam ko pa kung ano talaga yung dyan. Siya nga pala, no? Baka hindi ko nasabi. Yung nakuha ko yung mga buttons na pindutin ko, no, para makapunta sa CMOS. Yung gawin niyo ay ikuha niyo yung pangalan ng laptop niyo, pangalan ng laptop niyo, ilagay niyo. Halimbawa HP, yan, kung ano yung nakalagay dun sa likod ng laptop niyo, ilagay niyo dun sa Google search, no? Type nyo doon, tapos ilagay nyo ninyo yung kung ano yung yung button na pindutin, no, para paano makapunta sa niya. Okay, so nandun lahat, pati yung mga driver. Okay, nandun papakita ng Google sa inyo.
Okay, so continue natin. Google search. So tapos no, yung gagawin niyo kapag nakapasok na kayo doon sa may BIOS settings niyan, yan katulad yan. No? Pause natin ulit. Yung boot priority no ay nilagay ko doon sa may SSD hard drive na. Okay? Nilagay ko na doon sa para every time na mag turn on ako ng laptop, yung unang hahanapin niya na drive ay yung SSD na. Okay? So mabilis na siyang mag-load ng Windows. Okay? Ayan. Okay, so nagkuhan ako dyan ano. Meron akong nilagay na USB Windows installer dyan. Hindi ko kasi naipakita no, pero sasabihin ko na lang din no? So later on ituturo ko rin yan sa inyo no, kung paano gumawa ng mga USB USB Windows installer. Okay, so sasabihin ko lang muna kung paano ko siya ginawa no, kasi para mapakwan ko sa inyo na ako talaga yung gumawa niyan. Okay, so ganito yan. Kailangan meron kayong original na DVD installer no, kasi mas convenient kung USB flash drive na lang yung gagamitin niyo, di ba, compare sa yung mga DVD drive mismo. Although na pwede ko namang gamitin yon no, kung gugustuhin ko, di ba, mas convenient lang kasi. Pero ngayon na notice ko na dahil convenient nga yung paggamit niyan, marami na yung nag-install ng Windows na mga USB flash drive na lang yung ginagamit or yung mga external drive nila. Okay, pero para sa akin mas mabuti pa rin, mas mabuti na meron kayong maraming options. Okay, kasi hindi natin alam kung ano yung problema ng i-repair nating mga computer or laptop. Kailangan marami tayong options para mag install ng Windows. So marami yan pwedeng sa USB, micro, memory, diba? Yung mga memory card, pwede yan. Pwede kayo mag-install ng Windows gamit yan. Pwede rin yung mga DVD drive. Okay? Pwede rin yung hard disk. Pwede rin yung mismong hard disk na gagamitin mo sa iyong laptop. Pwede ka na rin, pwede kung wala kang wala kang USB removable drive, yung mismong gagamitin mong SSD drive, pwede mong gawin yun. Pwede mong ilagay doon mismo yung Windows installer mo direct na. Okay, so maraming options, maraming paraan kung paano ninyo ma-install yung Windows. Okay, so hindi dapat na binabaliwala yung ibang mga ways kung paano ma-install yung Windows. Tapos doon lang kayo nakastick sa USB flash drive ninyo or kung ano yung ginagamit ninyo, kung saan kayo kung saan convenient kayo doon. Okay, kung gumagawa ka ng computer mo, nag-aayos ka, kailangan lahat ng mga possible ways na ma-install mo, kailangan meron ka dyan. Ayos. So siya nga pala, continue natin yung video. Marami akong ituturo dito sa inyo mula pa lang na nagsimula ako mag YouTube. Okay, mahaba-habang lakbayin ito, mahaba hanggang tumanda tayo, hanggang pumuti na lahat yata buhok ko. Yung hindi na nag-load masyadong mabilis yan dyan. Yung nung na-install ko na yung Windows, halos hindi ko na nakita na nag-load. Walang loading ako nakita, bigla na lang lumalabas yung Windows. Okay, no, pause muna natin. So kapag
plano pala kayong gumawa ng mga removable USB installer, no? Halimbawa, ilalagay niyo sa USB USB flash drive, no? Importante meron kayong mga original installer talaga na DVD, na okay. So ganito yan ang gagawin niyo. Sasabihin ko lang kung paano ko ginawa, no? Kasi ituturo ko din sa inyo ito. Okay, so gagawa ko ng content topic by topic, no? Kasi ililink ko siya sa mga video na gagawin ko. Okay, ililink natin, no? Para meron lang kayong idea sa mga upcoming na video na gagawin ko. Ayos ba yun? So ganito yan. Kailangan na meron talaga kayong mga original license. So bumili kayo, may kamahalan yan, DVD drive na Windows installer. Okay, Windows installer. Tapos kailangan meron kayo diyan DVD rewritable o pwedeng reader lang, pwede din naman. So yung gagawin niyo from DVD disk, no? Installer disk Windows. I-convert ninyo yan into ISO files. Okay, into one file, ISO file. Okay? So, pagkatapos noon, extract ninyo. Lalagay ninyo doon sa mga USB drive niyo. Pwedeng USB external hard disk, USB external SATA, mga USB memory card, no? Pwede. Yung ginagamit ko dito ay Rufus. So isa yan sa mga gagawin ko pang mga video. So aside sa Rufus, merong mga ibang mga pero hindi ko pa nasubukan. At meron din akong ginagamit na iba na mga okay, no? Patuloy natin yung video. So yan yung ginagawa ko. Paano ko gumawa ng Windows installer. Kasi baka makita ninyo magic nagkaroon ka kaagad ng Windows. So sinabi ko lang kung paano ko ginawa. Ayos. Ayun, HP Windows, bilis. 512 na SSD yan. Tapos yung capacity ng laptop is i7 iCore 7. Hindi ko na nakita yung memory niya, pero mabilis siya. Oh, yun na. Setup pa lang ng Windows. O yan yung niya. Pause muna natin kasi baka biglang ma-stop yung video. Maraming salamat po, no, sa inyong panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe, no, doon sa mga baguhan pa lang dito sa ating channel, no, na gustong matuto paano ayos ng kanilang computer, no, or kung ano mga tips na gusto nilang malaman. Okay? At hanggang sa susunod naman na gagawin nating video. Okay? Patuloy natin yung video. Patuloy na. Sayang din. Sayang. Tanggalin ko muna itong ko, yung camera. Tapos mag-play na lang tayo ng music. Panoorin na lang ninyo. Okay. Bye-bye.